Para sa kanya, ako ang pinakamasipag niyang sekretarya at ang pinakamasakit niyang pagkakamali. Si Antonio Mondragon ang uri ng lalaki na pwedeng pumatay. Gamit lang ang kanyang tingin. Cold, ruthless at walang awa kung magpasunod sa opisina. Sa mata ng lahat, siyang perpektong CEO na walang puso. At si Rosemary ang kanyang pinakapaboritong torturine sa trabaho. Araw-araw pinapahirapan siya nito. Tambak na trabaho, mga utos na halos imposible, at matatalim na salita na kayang magpaluha sa kahit sinong babae. Pero bago pa matuyo ang mga luha ni Rosemary sa galit, isang sulyap lang mula rito, isang tahimik na paglalagay ng jacket sa kanyang balikat kapag gabi, at isang mabilis na paghawak sa kanyang bewang kapag muntik na siyang matumba, bumabaliktad na naman ang mundo niya. Sa gitna ng paghihirap, kinikilig pa rin siya sa lalaking dapat ay kinamumuhian niya. Ngunit may isang lihim na hindi alam ng buong kumpanya. Hindi lang sila basta boss at sekretarya. Mag-asawa sila. At sa bawat pagnanakaw nito ng halik sa gitna ng saradong opisina. Pero ang tanong, handa pa ba si Rosemary na pumasok ulit sa impyerno ng lalaking minsan ang dumurog sa puso niya? O ang natatagong lihim at nakagulat na plot twist sa kanilang nakaraan ang tuluyang wawasak o bubuo sa kanilang dalawa? Rosemary, kailangan ni Mr. Mondragon ang panibagong report bago mag-alas 8. At siguraduhin mong eksakto ang bawat numero kung ayaw mong masarmunan na naman ng maaga. Inayos ni Rosemary ang kanyang salamin sa mata bago tumango sa kapwa niya empleyado. Salamat Karen ha, handa na ang lahat. Huminga siya ng malalim bago inayos ang kanyang suot na simpleng pencil skirt at blouse. Sa loob ng 3 buwan na pagtatrabaho niya bilang executive secretary ng Mondragon Enterprises, bawat araw ay tila isang pagsubok sa kanyang pasensya. O mas tamang sabihing pagsubok sa kanyang puso. Dahan-dahan niyang itinulak ang mabigat na pinto ang gawa sa mahogany. Sa dulo ng napakalawak na opisina, nakaupo ang isang lalaking tila inukit ang isang sining na walang kapintasan. Si Antonio Mondragon. Nakatitig ito sa kanyang laptop. Nakakunot ang noo at balot ng malamig na aura na kaya magpapalamig sa buong kwarto kahit patay ang aircon. Suot nito ang kanyang mamahaling navy blue suit na lalong nagpatingkad sa kanyang matangkat at patipunong perwisyo sa buhay ni Rosemary. Mr. Mondragon, heto na po ang mga kailangan niyong report para sa board meeting mamaya. May hinawika ni Rosemary habang inilalapag ang mga dokumento sa mesa nito. Hindi man lang nag-angat ng tingin si Antonio. Pinagpatuloy nitong pag-type sa keyboard bago malamig na nagsalita. I need this translated into Spanish by 11. At ayoko ng kahit anong grammatical error ha, Rosemary. You know how much I hate incompetence. Kumirot ang dibdib ni Rosemary. Incompetence? 3 linggo siyang puyat para lang mapanatiling maayos ang schedule ng lalaking to. Tapos ganun lang? Opo, Mr. Mondragon. Gagawin ko po agad. Sagot niya habang pinipilit na maging professional ang boses. Maglalakad na sana siya pabalik sa kanyang mesa nang biglang magsalita ulit si Antonio. Make me a coffee. Black. No sugar. Fast. Nagtagi sa mga bagang ni Rosemary. Gusto niyang isumpa ang lalaking ito. Napakasungit. Napakasama ng ugali. Kung hindi lang niya kailangan ng trabahong to, matagal na siyang nagpasa ng resignation letter. Dali-dali siyang pumunta sa maliit na pantry sa loob ng opisina nito. Habang nagtitimpla ng kape, hindi mapigilan ni Rosemary ang magbalik tanaw. Kung alam lang ng mga tao dito sa kumpanya. Walang nakakaalim sa Mondragon Enterprises na ang malamig, walang pusong CEO at ang tahimik, laging pinapahirapang sekretarya ay may madilim na nakaraan. Mag-asawa sila, o mas tamang sabihin na naging mag-asawa sila. 2 taon na nakakaraan, nagwakas ang kanilang 2 taong kasal na walang ibang binigay sa kanya, kundi sakit at kabiguan. Isang formal na kasunduan na natapos sa isang malamig na hiwalayan. Naghiwalay sila ng walang malinaw na usapan.
at akala ni Rosemary ay hindi na ulit magtatagpo ang kanilang mga landas. Ngunit na mag-apply siya sa kumpanyang ito, nagulat na lang siya nang personal siyang piliin ni Antonio bilang sekretarya nito. At mula noon, ginawa na nitong impyerno ang buhay niya. Aray! Dahil sa lalim ng kanyang iniisip, hindi napansin ni Rosemary na napununan ang tasa ng mainit na tubig. Napasong kanyang daliri at mabilis niyang nabitawan ng kutsara. Bago pa man siya makagalaw para punasan ng natapon, isang mabilis na kamay ang humawak sa kanyang pulso. Napasingap si Rosemary nang maiangat niya ang kanyang tingin. Nakatayo na sa kanyang harapan si Antonio. Nasa na malamig nitong mukha. Ang palaging saradong ekspresyon ay napalitan ng tahimik at matinding pag-aalala. Damn it, Rosemary! Mag-ingat ka naman! Galit, ngunit may halong pag-aalalang bantas ni Antonio. Bago pa makapagsalita si Rosemary, hinila na siya nito patungo sa sink at binuksan ng gripo. Inilagay nito ang napasong daliri ni Rosemary sa ilalim ng malamig na tubig. Napakalapit ng katawan ni Antonio sa kanya. Amoy na amoy niya mamahaling panlalaking pabango nito na matagal na niyang kinagisnan at kinatatakutan na gustong-gusto pa rin niya. Ako na Mr. Mondragon. Mahinang pakiusap ni Rosemary habang mabilis at tumatambol ang kanyang puso. Shut up! Maikling utos ito, ngunit hindi masakit ang pagkakahawak nito sa kanyang kamay. Napakagaan ng hipo nito na tila ba isa siyang babasaging bagay. Mula sa sink, kinuha ni Antonio ang ng tissue at dandahang pinunasan ng kamay ni Rosemary. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa loob ng ilang segundo, nawala ang pader sa pagitan ng pagiging boss at sekretarya. Nakita ni Rosemary ang familiar na titig ng lalaking minsan niyang minahal ng labis. Ibinaba ni Antonio ang tingin sa mga labi ni Rosemary. Dahan-dahan itong yumuko, dahilan upang mapapikit ang dalaga at makaramdam ng matinding kuryente sa kanyang buong katawan. Hilig, galit, hindi niya alam. Ngunit bago pa man makalapit ng husto ang mga labi nila, biglang umubo ng maikli si Antonio at lumayo. Mabilis na bumalik ang malamig at seryoso nitong mukha. Don't be so clumsy next time. Bumalik ka na sa mesa mo at tapusin mong Spanish translation. Malamig na sabi nito bago tumalikod at bumalik sa kanyang malaking desk. Naiwang nakatayo si Rosemary sa pantry. Hawak ang kanyang dibdib na tila aalpas sa bilis ng tibok ng kanyang puso. Ano ba talagang gusto mo, Antonio? Bakit mo ako pinahirapan kung nag-aalala ka rin naman? At bakit hanggang ngayon bumibilis pa rin ang tibok ng puso ko dahil sa'yo? Mabilis na lumipas ang oras, ngunit nanatiling abala si Rosemary sa kanyang mesa. 7:00 na ng gabi at pumuputok na ang ulo niya sa dami ng kanyang isinali na dokumento. Wala na ring ibang empleyado sa floor na yon maliban sa kanya at sa lalaking nasa loob ng salaming silid. Inis na inayos ni Rosemary ang kanyang salamin at huminga ng malalim. Halimaw talaga. Alam niyang napakahirap magsali ng Spanish business terms. Tapos ibinigay pa sa akin sa maikling panahon. Habang pabulong siya nagre-reklamo, biglang bumakas ang pinto ng opisina ni Antonio. Lumabas ito na nakatupi ang sleeves ng kanyang puting polo hanggang siko, habang nakalagay ang isang kamay sa bulsa ng kanyang pantalon. Mawawala man ang coat nito, nanatili pa rin ang napakalakas na karisma nito na nakakailang. Are you talking to yourself, Miss Secretary? Malalim na tanong ni Antonio habang dahan-dahang lumalapit sa mesa ni Rosemary. Bahagya nagulat si Rosemary, ngunit agad ring nag-ayos ng upo. Hindi po, Mr. Mondragon, tinatapos ko lang po itong huling pahina ng isinalin kong report. Tumigil si Antonio sa tapat ng kanyang mesa. Kumalikip-kip ito at samandal sa gilid ng desk. Napakalapit kay Rosemary, kaya muli niyang naamoy ang pamilyar at nakakagayumang amoy nito. Let me see. Malabig nitong wika habang yumuyuko ng bahagya upang tingnan ang screen ng laptop ni Rosemary. Sa sobrang lapit ni Antonio, nararamdaman ni Rosemary ang init ng hininga nito sa gilid ng kanyang tenga. Bigla nagtayuan ang mga balahibo niya sa leeg. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang sinusubukang i-scroll ang file. Mali po ba? Tanong niya.
Nauutal dahil sa matinding kaba at hindi mapaliwanag na kilig na pilit niyang pinapatay sa kanyang dibdib. Your paragraph structure is messy. Puna ni Antonio, ngunit hindi ang screen ang tinitingnan nito kundi ang gilid na mukha ni Rosemary patungo sa mamula-mula nitong mga labi. And your concentration is weak tonight. Bakit ka nanginginig? Hindi po ako nanginginig, napapagod lang po. Depensa ni Rosemary habang iniuurong ng bahagya ang kanyang upuan upang lumayo dito. Ngunit hindi pumayag si Antonio. Mabilis itong hinawakan ng armrest ng kanyang upuan at muling inilapit ito sa kanya. Nahuli ni Rosemary ang sarili na nakakulong sa pagitan ng mesa at ng katawan ni Antonio. You haven't changed. Kapag nagsisinungaling ka, nanginginig ang mga daliri mo. Bulong ni Antonio sa kanyang tenga, sa boses na puno ng kapangyarihan at pag-aari. Pumikit ng mahigpit si Rosemary. Ang ganito mga sandali ang pinakakatakutan niya. Ang mga sandaling nakakalimutan nitong siya ay boss at sekretarya lamang at ibinabalik siya nito sa nakaraan kung saan pagmamay-ari siya nito. Mr. Mondragon, please. Trabaho lang ang pinunta ko rito. Pakiusap niya habang nakatitig sa matatalim nitong mga mata. Matagal ang tapos ang sa atin. 2 taon na. At wag mo naman akong guluhin ng ganito. Naningkit ang mga mata ni Antonio. Nawala ng bahagyang lambot sa mukha nito at napalitan ng pamilyar na kasungitan at lamig. Tapos, sarkastikong tumawa si Antonio. I never signed any divorce papers, Rosemary. At hanggat sinusweldoan kita at ako ang boss mo dito, gagawin mong lahat ng sasabihin ko. Naginit ang mga mata ng babae sa umuusbong na galit at panlulumo. Napakadaya mo? Pinapahirapan mo ko rito dahil lang ba gusto mo akong gantihan? Dahil ako ang unang umalis? I don't seek revenge on people who mean nothing to me. Matigas sa sagot ni Antonio kahit nang totoo ay kumukulo ang dugo nito sa tuwing naiisip na halos 2 taon siyang inabandona ng babaeng ito. Inuutusan kita dahil hindi sapat ang ibinibigay mong trabaho. Mabilis tumayo si Antonio at umayos ang tayo. Inayos ito ang kanyang wristwatch habang tinitingnan si Rosemary na halatang pinipigilan ng pagtulo ng luha. Pack your things. Kakain tayo ng hapunan sa labas. May kliyente tayong kakausapin sa isang restaurant. Utos ito sa malamig na boses. Gabi na po, Mr. Mondragon. Pwede naman sigurong bukas na. I said, pack your things. Putol ni Antonio sa kanyang sinasabi. I don't accept no for an answer from my secretary. Tumalikod na ito at naglakad pabalik sa kanyang silid upang kunin ang kanyang suit jacket. Naiwang nakakuyom ang mga kamay ni Rosemary habang nakatingin sa likod ng lalaki. Gusto niya itong saktan. Gusto niya itong sigawan at sabihing ayaw na niya. Pero sa kabila ng galit at sakit na binibigay nito, may isang bahagi ng kanyang puso ang patuloy na nagdiriwang sa tuwing nakikita nitong ayaw siyang pakawala ni Antonio. Bakit ba napakatigas ang ulo mo, Antonio? Mahinang bulong ni Rosemary sa sarili habang isinasara ang kanyang laptop. Bakit kailangan mo pa akong balikan kung papahirapan mo lang din naman ako? Pumasok si Rosemary sa mamahaling restaurant kasunod ni Antonio. Ang ambience ng lugar ay napaka-exclusive. Mababa ang ilaw, may tumutugtog na mahinhin na violin sa background at purong matataas sa tao sa lipunan ng mga kumakain. Habang naglalakad sila patungo sa nakareserbang mesa, naramdaman ni Rosemary ang ilang pares ng mata na nakatitig sa kanila. Hindi yun katakataka. Si Antonio Mondragon ay isa sa pinakamayayaman at pinakagwapong negosyante sa bansa. Bawat galaw nito ay puno ng kapangyarihan at karisma na agad na nakakakuha ng atensyon. Inilagay ni Antonio ang kanyang kamay sa ibaba ng likod ni Rosemary upang gabayan ito sa upuan. Ang simpleng paghawak na iyon, kahit na may tela ng kanyang damit, ay tila napapasiklab ng kuryente sa kanyang balat. Salamat. Mahinang bulong ni Rosemary nang iusod nito ang upuan para sa kanya. Umupo si Antonio sa kanyang tapat. Tinitigan siya nito ng diretso sa mga mata.
Dahilan upang mapainom si Rosemary ng tubig mula sa kanyang baso para lang maikubli ang kaba. The client will be 10 minutes late. Malamig na wika ni Antonio habang tumitingin sa kanyang mamahaling wristwatch. So tell me, Rosemary, kumusta ang buhay mo nung wala ako? Muntik nang mabulunan si Rosemary. Agad niyang ibinaba ang baso at inayos ang salamin sa kanyang ilong. Maayos naman po, Mr. Mondragon. Tahimik at walang gumugulo. Isang sarkastikong ngiti ang lumabas sa mga labi ni Antonio. Tahimik? O ibig mong sabihin naging malaya kang kalimutan ng mga responsibilidad mo bilang asawa ko? Nagtagi sa mga bagang ng dalaga. Lumingon siya sa paligid upang siguraduhin walang nakakarinig sa kanila bago pa bulong na sumagot. Antonio, pakiusap. Sabi mo may kakausapin tayong kliyente. Huwag mo namang dalhin dito ang personal nating buhay. Bakit hindi? Hamon nito habang sumasandal sa upuan at itinataas ang isang kilay. You walk away 2 years ago without a proper explanation. Iniwan mo ko pagkatapos ang lahat ng ginawa ko para sa iyo. Tapos ngayon babalik ka sa kumpanya ko na para bang wala lang ang lahat? Ikaw ang pumili sa akin mula sa libu-libong aplikant. Paangilaganti ni Rosemary. Hindi ko alam na kumpanya mo pala ang ina-applyan ko. Hanggat hindi ako nakakaharap sa huling interview. At kung alam ko lang, hindi na ako nagtuloy pa. But you stayed. Diin ni Antonio. Ang boses ay puno ng kasiguraduhan. Bakit hindi ka nag-resign sa unang araw pa lang? Why stay under my roof if you hate me so much? Natigilan si Rosemary. Hindi siya makapagsalita. Bakit nga ba hindi siya nag-resign? Bakit ba sa malaking sweldo? O dahil sa kaibuturan ng kanyang puso, sabik siyang makita ulit ang lalaking ito kahit na alam niyang masasaktan lang siya? Bago pa man makasagot si Rosemary, isang matangkat at magandang babae na nakasuot ng red cocktail dress ang lumapit sa kanilang mesa. Antonio, darling! I'm so sorry, I'm late. Malambing na boses ng babae habang tuloy-tuloy na lumalapit at humahalik sa pisngi ni Antonio. Si Vanessa, ang anak ng isa sa pinakamalaking investor ng Mondragon Enterprises. Nakaramdam ng biglang pagkirot sa dibdib si Rosemary nang makitang hindi man lang lumayo si Antonio nang halikan ito ng babae. Sa katunayan, bahagya pang umiti si Antonio rito. Isang ngiti na kailanman hindi binigay sa kanya bilang sekretarya. It's fine, Vanessa. Take a seat. Mabait na boses si Antonio habang itinuturo ang upuan sa kanyang tabi. Tumingin si Vanessa kay Rosemary na may halong pagtataka at pangmamaliit. Oh, who is she? New secretary? Yes, this is Rosemary, my personal secretary. Malamig na pakilala ni Antonio nang hindi man lang tumitingin kay Rosemary. Rosemary, this is Vanessa Alcantara. Nice to meet you, Miss Alcantara. Pilit nang umiti si Rosemary at bahagyang yumuko. Sa buong durasyon ng hapunan, nakaramdam si Rosemary na para siyang isang palamuti lamang sa mesa. Masaya nag-uusap si Antonio at Vanessa tungkol sa negosyo, sa mga lumang alaala nila, at sa mga party na pinupuntahan nila. Tuwing tumatawa si Vanessa at hinahawakan ng braso ni Antonio, tila may tumatagos na balaraw sa puso ni Rosemary. Bakit ka nasasaktan? Pangaral niya sa kanyang sarili. Wala ka ng karapatang magselos. Ikaw bang umalis, di ba? Habang nagpapatuloy ang hapunan, napansin ni Rosemary na tahimik siyang tinititigan ni Antonio sa tuwing hawak si Vanessa sa braso nito. Tila sinusuri ng lalaki ang kanyang reaksyon. Excuse me, pupunta lang ako sa may restroom. Paalam ni Rosemary na hindi na niya kayang tiisin ang matinding kirot at paninikip ng kanyang dibdib. Mabilis siyang tumayo at naglakad patungo sa comfort room. Humarap siya sa salamin at hinubakan ng kanyang mga pisngi. Namumula ang kanyang mga mata at nagbabadya ang mga luha. Tanga ka talaga, Rosemary. Akala mo ba kaya kanya binalik dahil mahal ka pa niya? Ginagawa niya to para ipamukha sa'yo na madali ka lang palitan? Pabulong niya, sabi sa kanyang refleksyon. Huminga siya ng malalim at naghilamos sa mukha. Nang lumabas siya ng restroom at papabalik na sa hallway, biglang may humila sa kanyang braso
Paimpit at isinandal siya sa pader ng isang tahimik at madilim na pasilyo. Napasingip siya at napatingin sa humawak sa kanya. Si Antonio. Napakalapit na mukha nito sa kanya at bakas sa mga mata nito ang matinding galit at kaguluhan. Bakit ka umiwas? Malamig ngunit nanginginig na tanong ni Antonio. Nagsiselos ka ba, Rosemary? Hindi ako nagsiselos. Depensa ni Rosemary habang pilit na tinutulak ang dibdib ni Antonio. Ngunit parang paderang lalaki, hindi man lang ito nagalaw sa kanyang pakiusap. Mr. Mondragon, pakiusap na sa pampubliko lugar tayo. Baka may makakita sa atin. I don't care who sees us. Diin ni Antonio. Ang boses ay puno ng pigil na galit at matinding pagnanasa. Napakalapit na mukha nito, kayang-kaya niyang maramdaman ang mabilis sa paghinga ng lalaki. Sagutin mo ako ng maayos, Rosemary. Bakit ka umalis kanina? Bakit ganyan ang mga mata mo? Tumingin ng diretso si Rosemary sa matatalim na mata ni Antonio. Sa kabila ng mga salamin sa kanyang mata, hindi maikakaila ang luhang nagbabadya sa kanyang mga pilik mata. Ano bang pakialam mo kung ano ang nararamdaman ko? Halos paos sa sigaw ni Rosemary. Pigil ang boses upang walang ibang makarinig. Gusto mong makitang nasasaktan ako, di ba? Gusto mong ipamukha sa akin na may mas maganda, mas mayaman at mas bagay sa'yo tulad ni Vanessa? O ano, masaya ka na ba, Antonio? Tagumpay ka na sa pagganti sa akin. Natigilan si Antonio. Sa unang pagkakataon, nakita ni Rosemary ang konting pagkabigla sa mga mata ng lalaki. Lumubag ang pagkakahawak nito sa kanyang mga braso. Ngunit bago pa man makalayo si Rosemary, hinawakan ng lalaki ang kanyang mukha at sinalubong ang kanyang mga labi ng isang marahas, ngunit puno ng pananabik na halik. Nanlaki ang mga mata ni Rosemary. Ang halik na iyon ay hindi katulad ng mga malamig na utos ito sa opisina. Puno iyon ng galit, sakit at 2 taong pangungulila. Pinilit ni Rosemary na labanan ang kanyang nararamdaman. Ngunit nang maramdaman niya ang dandahang paglambot ng halik ni Antonio, na para bang pakiusap na isang lalaking nag-uuhaw sa pag-ibig, nawalan siya ng lakas. Tumugon siya sa halik nito. Hinawakan na magkabilang bahagi ng mamahaling polo nito, habang dahan-dahang pumapatak ang kanyang mga luha. Nang dahan-dahang humiwalay sa Antonio, pareho silang hapo at naghahabol ng hininga. Nakadikit ang noo ni Antonio sa noo ni Rosemary. Ang mga mata ng lalaki nakapikit ng mahigpit. You damn fool! Bulong ni Antonio sa malamig, ngunit nanginginig na boses. You think I brought you back to make you jealous with Vanessa? Hindi mo ba talaga maiwasang maging tanga kapag ako ang pag-uusapan? Ibinaba ni Antonio ang kanyang mga kamay mula sa mukha ni Rosemary, ngunit nanatili siyang nakaharang sa daan nito. Vanessa is just a business partner's daughter. Wala akong pakialam sa kanya. Kinausap ko lang siya para sa investment ng kumpanya. But you were staring at her like she was stealing something that belongs to you. Hindi ako sa'yo, Antonio. Mahinang apela ni Rosemary kahit na mabilis ang tibok ng kanyang puso sa narinig. Iniwan kita 2 taon na nakakaraan dahil ano? Putol ni Antonio. Muli nagbago ang timpla ng boses ito patungo sa matinding galit. Dahil naniwala ka sa mga chismis? Dahil mas pinili mong tumakbo kaysa tanungin ako? Do you have any idea what I went through when I woke up and found out that you were gone? Napaatras si Rosemary sa lakas ng boses ito. Anong chismis? Nakita ko ang larawan niyo ni Karen. At ang kasunduan niyo ng pamilya mo na kailangan mo lang akong pakasalan para sa pamana ng lolo mo. Ginawa mo lang akong kasangkapan ng Antonio. Nanahimik ang buong pasilyo. Tanging ang tunog ng biyolin mula sa malayo at ang mabigat na paghinga nilang dalawa ang naririnig. Tinitigan siya ni Antonio ng matagal. Ang mukha ay tila hindi makapaniwala sa mga salitang lumabas sa bibig ng kanyang dating asawa. Anong sinabi mo? Malamig at mababang tanong ni Antonio. Iniisip mong pinakasalan kita dahil sa pamana? Narinig ko mismo sa nanay mo 2 taon na nakakaraan. Sigaw ni Rosemary hawang tuloy-tuloy na bumabagsak ang kanyang mga luha. Sabi niya pansamantala lang ang lahat. Na kapag makuha mo na ang Mondragon Enterprises,
Itatapon mo rin ako dahil hindi ako nababagay sa mundo ninyo. At nung nakita ko kay ni Karen sa kwarto mo, ano pa ba ang dapat kong isipin, ha? Mabilis ay hinawakan ng Antonio ang balikat ni Rosemary at bahagya itong inhalog. You idiot! That was a setup. Hindi ko kailanman kailangan ng pamana para makuha ang kumpanyang to. I built half of Mondragon Enterprises with my own bare hands. Nanlaki ang mga mata ni Rosemary sa sinabi ng lalaki. At si Karen. Galit na dagdag ni Antonio. Pumunta siya sa bahay nun para mag-iwan ng mga papeles mula sa board. I was drunk because my mother threatened to destroy your family's small business. If I didn't let her control the company, wala akong ginagawang masama sa kanya. Parang pinagsakuluban ng langit at lupa si Rosemary sa kanya mga narinig. Anong sinabi mo? I pushed you away and acted cold because I was trying to protect you from my own family. Rosemary! Halos isigaw ni Antonio ang mga salitang iyon habang may namumuong bahagyang basa sa mga mata nito. Isang bagay na kailanman hindi pa nakikita ni Rosemary sa malamig na CEO. Pero bago ko pa man maayos ang lahat, iniwan mo na ako. Natulala si Rosemary. Ang mga pader ng galit at sakit na binuo niya sa kanyang puso sa loob ng 2 taon ay dahan-dahan nagre-revolusyon at naglalaho. Antonio, naiiyak niyang bulong. Capture your bag. Malamig na utos ng lalaki. Biglang ibinalik ang kanyang pader at tumalikod. Aalis na tayo. Hindi na natin tatapusin ang hapunan na to. Naiwang nakatayo si Rosemary sa madilim na pasilyo. Hawak ang kanyang dibdib na punong-puno ng matinding kaguluhan. Galit at muling nag-aalab na pag-ibig sa lalaking minsan niyang sinubukang kalimutan. Naging napakatahimik ng biyahe pabalik. Walang sino man sa kanila nagsasalita habang mabilis sa binabagtas ng kulay itim na SUV ni Antonio ang kahabaan ng kalsada sa gitna ng gabi. Nakatingin lamang si Rosemary sa labas ng bintana habang magkahawak ang kanyang mga kamay sa kanyang kalong. Ang bawat salitang sinabi ni Antonio sa pasilyo ng restaurant ay patuloy na nagre-replay sa kanyang isip na parang paulit-ulit na sampal. Inisip kong pinakasalan mo ako para sa pamana, pero pinrotektahan mo lang pala ako. Nang tumigil ang sasakyan, nagulat si Rosemary nang mapagtantong hindi sila nasa tapat ng kanyang apartment building. Sa halip, nakatayo sila sa harap ng isang familiar na 2 palapag na modernong bahay. Napapaligiran ng mataas na pader at matataas sa puno. Antonio, bakit tayo nandito? Utal at tanong ni Rosemary habang nakatingin sa lumang tahanan nila. Ito ang bahay na pinagsaluhan nila noong unang 2 taon ng kanilang kasal. Akala ni Rosemary matagal na itong ibinenta ni Antonio pagkaalis niya. Hindi sumagot si Antonio. Pinatay nito ang makina ng kotse at mabilis sa bumaba upang pagbuksan siya ng pinto. Baba. Maikling utos ito sa malamig, ngunit may halong pagod na boses. Gabi na, Antonio. Kailangan ko na umuwi sa apartment ko. May pasok pa tayo bukas. I said get out of the car, Rosemary. Di ni Antonio habang tinititigan siya ng diretso sa mga mata. You owe me an explanation and I owe you the truth. Hindi ka alis dito ngayong gabi hanggat hindi natin tinatapos ang lahat ng to. Wala nang nagawa si Rosemary kundi ang sumunod. Na makapasok sila sa loob ng bahay. Napatigil siya sa paglalakad. Walang nagbago. Ang kulay ng pintura, ang ayos sa mga kasangkapan maging ang malaking painting sa sala na binili nila sa isang maliit na art gallery. Nung honeymoon nila, lahat ay nasa eksaktong pwesto pa rin. Hindi mo ibinenta ang bahay? Pabalong na tanong ni Rosemary habang inililibot ang kanyang tingin. Why would I sell the only place where you were actually mine? Sarkastiko ngunit may matinding pait na sagot ni Antonio habang inilalapag ang susi sa mesa at hinuhubad ang kanyang suit jacket. Nagtagi sa mga bagang ni Antonio habang nakatitig sa dalaga. Araw-araw pagkababa mo sa opisina, pinapahirapan kita. Binibigyan kita ng libu-libong trabaho dahil gusto ko mapagod ka para hindi ka na makaisip na tumakbo ulit palayo sa akin. I kept you close because I was angry, Rosemary. Galit na galit ako sa iyo. Lumapit si Antonio sa kanya.
Bawat hakbang ng lalaki ay nagdudulot na matinding kaba sa dibdib ni Rosemary. Pero mas galit ako sa sarili ko. Patuloy ni Antonio. Ang boses ay dahan-dahang gumagapang sa panghihina. Dahil sa kabila ng lahat ng sakit na ibinigay mo sa akin nung iniwan mo ako nang walang paalam. Nung nakita ulit kita sa interview room, 3 buwan ang nakakaraan. Iisang bagay lang ang pumasok sa utak ko. Ano? Nangangatog na tanong ni Rosemary at pilit na pinipigilan ng panibagong pagbuhos ng kanyang mga luha. Na kahit patayin mo ako sa galit, hindi na kita hahayaang makawala pa sa akin. Bulong ni Antonio habang hinahawakan ng 2 balikat ni Rosemary at isinasandal ito sa saradong pinto. Napakalapit ng kanilang mga mukha. Amoy na amoy ni Rosemary ang pamilyar na pabango ng lalaki na nakahalo sa amoy ng malamig na hangin ng gabi. Hinawakan ni Antonio ang kanyang baba at inangat ito upang magtagpo ang kanilang mga mata. Naniwala ka sa ina ko. Itnasabi ni Antonio. Naniwala ka sa mga gawa-gawa na kwento habang Ako gumawa ng paraan para hindi ka masaktan ng pamilya ko. My mother tried to pay off your father's debt using her connections just to manipulate you into leaving me. Nalaman ko lang yun nang wala ka na. Napatakip ng bibig si Rosemary. Si Mama Mondragon? Yes. She made sure you would doubt me at nagtagumpay siya. Galit na saad ni Antonio, ngunit ang galit sa kanyang mga mata ay napalitan na matinding lungkot. For 2 years, I cleaned up her mess and cut ties with my family just to prove that I don't need their damn money or title. Ginawa ko lahat ng yun para kapag nahanap kita ulit, wala na makakahadlang sa atin. Bumagsak ang mga luha sa pisngi ni Rosemary. Ang taong akala niya walang puso at ginamit lang siya ay ang taong nagsakripisyo ng lahat para protektahan siya mula sa sarili nitong pamilya. Antonio, I'm sorry. Hagulhol ni Rosemary habang hinahawakan ng mga kamay ng lalaki na nakahawak sa kanyang mukha. Hindi ko alam. Akala ko talaga hindi mo ako minahal. Akala ko isa lang akong pabigat sa'yo. You were never a burden, Rosemary. Mahinang bulong ni Antonio habang dahan-dahang pinupunasan ng kanyang hilalaki ang mga luha sa pisngi ng dalaga. You were my wife. My only home. Dahan-dahan itong ibinaba ang ulo at inangkin ng mga labi ni Rosemary sa isang malambot, puno ng pakiusap at walang katapusang halik. Sa pagkakataong ito, walang galit, walang paghihiganti. Purong pangungulila lamang ang nararamdaman ni Rosemary sa bawat paggalaw ng mga labi ni Antonio. Umawak siya sa leeg ng lalaki at mas inilapit pa ang sarili dito. Ang kanyang puso na 2 taong nakakulong sa lamig at duda ay tuluyan ang natunaw sa init ng yakap ni Antonio. Ngunit sa gitna ng kanilang matamis na muling pagtatagpo, biglang tumunog ng malakas ang telepono ni Antonio mula sa bulsa ng kanyang pantalon. Biglang humiwalay sa Antonio habang naghahabol ng hininga. Inilabas ito ang telepono at tinignan ang screen. Biglang nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Mula sa lambot ay bumalik ang matinding lamig at seryosong tingin. Sino yan? Mahinang tanong ni Rosemary. Tumingin si Antonio sa kanya. Ang mga mata ay puno ng hindi maipaliwanag na panganib. It's my mother. At ilan na laman na niyang nandito ka ulit sa tabi ko. Kagad na matinding katahimikan sa malaking sala matapos patay ni Antonio ang tawag sa kanyang telepono. Hindi mo lang nito sinagot ang tawag ng kanyang ina. Ngunit sapat na ang pangalan sa screen upang muling magdala ng madilim na alapaap sa kanilang pagitan. Inabot ni Antonio ang kamay ni Rosemary at mahigpit itong hinawakan. Na para bang kapag binitawan niya ito ay muling maglalaho ang dalaga sa kanyang paningin. Huwag kang matakot. Malamig ngunit may kasiguraduhan itong wika habang nakatitig sa panginginig ng mga mata ni Rosemary. Hindi na ako ang Antonio na kilala mo 2 taon na nakakaraan. No one can touch you now, not even my mother. Antonio, ayoko maging sanhi ulit ng pag-aaway ninyo mag-ina. Mahinang bulong ni Rosemary at pilit na pinapakalma ang kanyang sarili. Alam mong may kakayahan si Madam Helena na sirain ang lahat kung nalaman niyang magkasama tayo rito. Let her try. Putol ni Antonio sa kanyang sinasabi. Ang kanyang mga matay kumislap sa matinding galit at paninindigan. I spent 2 years removing her influence from my company.
Wala na siyang hawak na kahit anong share sa Mondragon Enterprises. I am the sole owner now. Huminga ng malalim si Antonio at iniharap si Rosemary sa kanya. Hinawakan nito ang magkabilang pisngi ng dalaga habang ang kanyang mga tam ay dahan-dahang umahaplo sa kanyang balat. You are staying here tonight. Sa tabi ko. Utos si Antonio. Sa pagkakatong ito wala nang utos ng isang masungit na boss. Ito'y pakiusap ng isang lalaking ayaw nang mawala ang kanyang mahal. Pero ang mga gamit ko sa apartment. I will have my men bring you things here tomorrow. Walang alinlangan itong sagot. Hindi na ako papayag na matulog ka sa ibang bahay habang ako ang asawa mo. Nag-init ang mga pisngi ni Rosemary sa salitang asawa. Sa loob ng 2 taon na pagiging malayo sa isa't isa, ilang ngayon lamang muling nagkaroon ng tunay na kahulugan ng salitang iyon para sa kanya. Kinabukasan, maaga nagising si Rosemary dahil sa amoy ng masarap na kape at pagkain na nagmumula sa kusina. Pagkababa niya sa hagdan, napatigil siya sa paglakad nang makita si Antonio na nakasuot lamang ng simpleng gray shirt at sweatpants habang nagluluto ng almusal. Isang imahe ng lalaki na napakalayo sa malamig at kinatatakutang CEO sa opisina. Napatingin si Antonio sa kanya at bahagyang humiti. Isang napakagwapong ngiti na matagal nang hindi nakikita ni Rosemary. Good morning, wifey. Bati nito sa malambing na boses. Eat, marami tayong kailangang gawin ngayon. Habang kumakain sila ng almusal, hindi mapigilan ni Rosemary ang makaramdam na matinding kilig at saya. Para silang bumalik sa mga unang buwan ng kanilang kasal bago pumasok ang gulo at pangingialam ng pamilya Mondragon. Ngunit ang katahimikan iyon ay mabilis na nabasag nang makarating sila sa opisina pagdating ng 9:00 ng umaga. Pagkababa pa lamang nila mula sa private elevator patungo sa executive floor, agad na sumalubong sa kanilang isang matangkad, marangya at matapang na babaeng nakasuot ng eleganteng Chanel suit. Si Madam Helena Mondragon, ang ina ni Antonio. Nakatayo ito sa gitna ng opisina habang nakasimangot sa tabi nito ay nakatayo si Vanessa na tila ba may masamang balak. So it's true. Malamig at matapang na boses ni Madam Helena habang dahan-dahang lumalapit sa kanila. Ang kanyang matatalim na matay nakatitig kay Rosemary nang may matinding paggangalaiti. I heard you brought this pathetic girl back into your life, Antonio. At hindi lang yun, dinala mo pa siya sa lumang bahay niyo kagabi. Otomatikong humakbang si Antonio sa harap ni Rosemary upang ganap itong ikubli mula sa paningin ng kanyang ina. You have no business being here, mother. Malamig at walang emosyon wika ni Antonio. Ang boses ay sapat na upang makapagpadama ng matinding takot sa sino mang makakarinig. I told you 2 years ago to stay out of my life. How dare you speak to your mother like that? Because of nobody? Sigaw ni Madam Helena habang itinuturo si Rosemary. Nakalimutan mo na ba kung sino ang pamilya mo? Vanessa's family is ready to invest $50 million in our new project. But only if you marry her and completely erase this cheap secretary from your life. Lumapit si Vanessa at humawak sa braso ni Madam Helena habang nakatitig ng may pang-aasar kay Rosemary. Antonio, be reasonable. She's just a secretary who ran away when things get tough. You deserve someone from high society. Bumigat ang kapaligiran. Nakatayo si Rosemary sa likod ni Antonio habang mabilis na tumatambol ang kanyang puso. Natatakot siya na baka sa harap ng napakalaking halaga at banta ng kanyang pamilya ay muling magbagong isip na Antonio. Ngunit dahan-dahang humarap si Antonio kay Madam Helena. Ang kanyang mga matay tila naging yelo sa matinding lamig. A $50 million investment? Sarkastikong tumawa si Antonio. Do you really think I need your money, mother? Naglakad si Antonio patungo sa kanyang malaking desk at kumuha ng isang makapal na folder mula sa kanyang drawer. Inihagis niya ito sa harap ni na Madam Helena at Vanessa. Reduce your pride, mother. At ikaw, Vanessa, bago kayo magbanta sa akin gamit ang pera ninyo, tingnan niyo muna kung kanino talaga nagmamay-ari ang bangko na pinagkakautangan ng pamilya mo. Nanlaki ang mga mata ni Vanessa habang binubuksan ng folder. Ang kanyang mukha ay mabilis na nawalan ng kulay.
What is this? Utal na tanong ni Vanessa. I bought 80% of your father's debt last month. Malamig na wika ni Antonio. One word from me and your entire family goes bankrupt tomorrow morning. Napatakip ng bibig si Madam Helena sa matinding gulat. Habang si Rosemary ay napasinghap sa lakas ng kapangyarihan ng kanyang asawa. Tumingin si Antonio ng diretsyo sa kanyang ina. Ang boses ay puno ng pinal na desisyon. Rosemary is just my secretary. She is my wife at kapag may nagtangkapang sumira ulit sa kanya, sisiguraduhin kong wala na magiging natitirang pangalang mandragon sa mundong ito maliban sa amin. Nalaglag ang panga ni Madam Helena. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Halos hindi makahinga habang nakatitig sa kanyang anak. Si Vanessa naman ay tila nawalan ng lakas. Mabilis sa yumuko at nanginginig ang mga kamay habang isinasara ang folder. Antonio, paano mo nagawa ito sa sarili mong pamilya? Nangatog ang boses si Madam Helena na wala matapang nitong postura at napalitan ng matinding takot. Kayong unang gumawa ng hakbang 2 taon na nakakaraan. Malamig na tugon ni Antonio. Ang kanyang boses ay walang kaunting pag-aalinlangan. I tolerated your manipulation for years because you were my mother. Pero nung ipamukha mo kay Rosemary na wala siyang halaga at ginamit mo ang kapangyarihan mo para itaboy siya, doon natapos ang pagiging anak ko sa'yo. Lumapit si Antonio kay Rosemary at hinubakan ang kamay ng dalaga sa harap ng 2 babae. Isang malinaw at pampublikong pahayag na wala nang makakatibag sa kanyang desisyon. Get out of my office. May klingutos si Antonio kina Madam Helena at Vanessa. At kapag nakita ko pa kayong malapit kay Rosemary, kahit 1 metro lang, isa sa katuparan ko ang nakasulat sa folder na yan. Wala na nagawa si Vanessa kundi akayin ng nangihinang si Madam Helena palabas ng executive suite. Nang magsarado ang pinto ng private elevator, muling napuno ng katahimikan ng napakalawak na opisina. Napabuntong hininga si Rosemary. Tumingin siya sa lalaking nakatayo sa kanyang tabi. Si Antonio, ang lalaking minsan niyang inakalang malamig at walang puso, ay handang isakripisyo pati ang sarili nitong pamilya para lang ipaglaban siya. Antonio, pabulong na bati ni Rosemary. Pinipigilan ng panibagong luha sa kanyang mga mata. Sigurado ka ba sa ginawa mo? Ina mo pa rin siya. Dahan-dahang humarap si Antonio sa kanya. Inilagay nito ang 2 kamay sa bewang ni Rosemary at inilapit ang katawan ng dalaga sa kanya. She stopped being my mother the moment she hurt my wife. Seryosong wika ni Antonio. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pagmamahal. I only have one family now. Rosemary, ikaw yun. Ikaw lang. Yumuko si Antonio at hinagkan si Rosemary ng buong lamig. Ang bawat halik nito ay tila pagbura sa 2 taong sakit, duda at pangungulila na pumatay sa kanyang puso nung silang dalawa ay magkalayo. Ilang linggong mabilis sa lumipas matapos ang insidenteng yon, naging tahimik at maayos ang buhay sa loob at labas ng Mondragon Enterprises. Ang dating cold at kinatatakutang CEO ay kapansin-pansing nagbago ang pakikitungo sa lahat, lalo na sa kanyang personal na sekretarya. Kahit sa harap ng mga empleyado, hindi na ikinubli ni Antonio ang kanyang pag-aalaga kay Rosemary. Tuwing tanghali, pinapadeliver nito ang kanyang mga paboritong pagkain. Kapag gabi naman ay nag-overtime sila, hindi na ito nagpapakita ng kasungitan. Sa halip ay tinatabi nito ang kanyang mga trabaho para lang samahan at tulungan ng dalaga. Ngunit sa kabila ng panibagong tamis ng kanilang pagsasama, may isang maliit na bagay na nagdudulot ng kaba sa dibdib ni Rosemary. Sa nakalipas sa 2 linggo, madalas siyang makaramdam na matinding pagkahilo at pagsusuka sa umaga. Naging sensitibo rin ang kanyang pang-amoy sa paboritong pabango ni Antonio. Bagay na madalas siyang idahilan bilang simpleng pagod at stress sa trabaho. Isang umaga, habang nasa gitna ng mahalagang meeting si Antonio kasamang board of directors, biglang naramdaman ni Rosemary ang matinding pag-ikot ng kanyang paligid habang nagtatala ng minutes of meeting. Mabilis na napahawak si Rosemary sa gilid ng mesa. Naging madilim ang kanyang paningin at naramdaman niya ang matinding panghihina ng kanyang mga binti.
Rosemary? Narinig niyang tawag ni Antonio mula sa kabila ng conference table. Bago pa man makasagot si Rosemary, tulian ang nagdilim ang kanyang paningin at bumagsak ang kanyang katawan sa sahig. Rosemary! Isigaw ni Antonio na nagpabalikwa sa lahat ng board members. Mabilis na tumakbo si Antonio at nasalo ang katawan ng kanyang asawa bago pa ito tuliyang humampas sa malamig na sahig. Sa matinding takot at kaba, binuhat ni Antonio si Rosemary ng bridal style at mabilis na tumakbo patungo sa kanyang private elevator. Walang pakialam sa mga nagugulat na mata ng kanyang mga empleyado. Call my private doctor right now! Galit at nanginginig na sigaw ni Antonio sa kanyang assistant habang pababa ang elevator. Habang nakatitig sa namumutlang mukha ni Rosemary, naramdaman ni Antonio ang pamilyar na takot sa kanyang dibdib. Ang takot na baka muli itong mawala sa kanyang buhay. Mabilis na pinatakbo ni Antonio ang kanyang sasakyan patungo sa pinakamalapit na pribadong ospital. Hindi na niya hinintay ang kanyang personal na doktor. Ang tanging nasa isip lamang niya ay ang kaligtasan ni Rosemary. Habang nagmamaneho, mahigpit niyang hawak ang malamig na kamay ng asawa gamit ng kanyang kanang kamay. Don't do this to me again, Rosemary. Please! Nanginginig niyang bulong habang nakatitig sa walang malay na mukha ng dalaga. Pagkarating sa ospital, mabilis sa inikot ng mga doktor at nurse si Rosemary patungo sa isang VIP room. Naiiwan si Antonio sa labas. Balisa at hindi mapakali. Hinalis niya ang kanyang necktie at binuksan ang dalawang pinduta ng kanyang polo. Ulit-ulit siya naglalakad ng pabalik-balik sa hallway. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa sobrang kaba. Matapos ang halos kalahating oras, bumukas ang pinto ng kwarto at lumabas ang doktora na nakangiti ng bahagya. Doc, how is she? Is my wife okay? Mabilis sa tanong ni Antonio at hindi na maitago matinding pag-aalala sa kanyang boses. Calm down, Mr. Mondragon. Tugon ng doktora. Walang masamang nangyari sa kanya. Nahilot na himatay lang siya dahil sa matinding pagod, pagbaba ng kanyang blood sugar, at sa hormonal changes na nangyayari sa kanyang katawan ngayon. Kumunot ang noo ni Antonio. Hormonal changes? Nakangiting tumango ang doktora. Congratulations, Mr. Mondragon. Your wife is 6 months pregnant at masyado pang maaga ang pagbubuntis niya kaya kailangan niya na maraming pahinga at iwasan ng labis na stress. Natigil na si Antonio. Parang huminto ang ikot ng mundo para sa kanya sa mga sandaling iyon. Ang matigas, malamig at walang kinatatakutang CEO ng Mondragon Enterprises ay biglang napasandal sa pader at hindi makapaniwala sa narinig. Pregnant? She's carrying my child. Nang makapasok siya sa loob ng kwarto, nakita niya si Rosemary na gising na at nakasandal sa headboard ng kama. May nakakabit na IV drip sa kamay nito at bahagyang namumutla pa rin ang kanyang mga labi. Antonio, mahinang bati ni Rosemary na makitang asawa. Patawad, naabala ko pa yung meeting niyo. Hindi na natapos ni Rosemary ang kanyang sasabihin nang mabilis na lumapit si Antonio at dahan-dahang lumuhod sa tabi ng kanyang kama. Isinubsob nito ang kanyang mukha sa kamay ni Rosemary na walang IV drip. Antonio, nagtatakang tanong ng dalaga habang nararamdaman ang bahagyang panginginig ng mga balikat ng lalaki. Nangiangat ni Antonio ang kanyang mukha. Nalaki ang mga mata ni Rosemary. May mga luha sa mga mata ng kanyang asawa. Mga luhang hindi ng galit o sakit kundi ng purong ligaya at labis sa pagmamahal. You're pregnant, Rosemary. Emosyonal na bulong ni Antonio. We are going to have a baby. Napatakip ng bibig si Rosemary habang mabilis sa bumuhos ang kanyang sarili mga luha. Ang mga sintomas sa kanyang nararamdaman sa mga nakalipas na linggo, hindi pala yung simpleng sakit lamang. Magiging tatay ka na, Antonio. Naiiyak ngunit nakangiting sabi ni Rosemary. Inabot ni Antonio ang tiyan ng dalaga at dahan-dahan itong hinaplos sa may matinding pag-iingat na para bang hawak niyang pinakamahalagang kayamanan sa buong mundo. Yumukusi at inilapat ang kanyang mga labi sa tiyan ni Rosemary bago muling humalik sa mga labi ng kanyang asawa. I promise you, I will be the best father and husband. Bulong ni Antonio sa gitna ng kanyang paghalik.
Walang sino man na makakasakit sa inyo ng anak natin. I swear, my life on it. Sa mga sandaling iyon, tuloy nang nabura ang lahat ng pait ng nakaraan. Ang 2 taong hiwalayan, ang mga duda at ang galit ay napalitan ng isang bagong pag-asa. Isang bagong buhay na magbubuklod sa kanila, magpakailanman. Naging napakailap ng mga sumunod na araw kay Rosemary. Hindi dahil sa problema sa trabaho kundi dahil sa sobrang pag-iingat at pagmamahal na ibinubuhos sa kanya ni Antonio. Ang dating kinatatakutang CEO na walang awa kung mag-utos sa opisina ay nagbago ng tuluyan. Inilipat ni Antonio ang kanyang personal desk sa mismong tabi ng mesa ni Rosemary. Ayaw nitong umalis ang asawa sa kanyang paningin. Maging ang simpleng pagkuha ng folder o pagtimpla ng kape ay bawal na nitong gawin. Antonio, pagbubuntis lang to, hindi naman ako crippled. Nakatatawang reklamo ni Rosemary habang nakaupo sa kanyang swivel chair, habang si Antonio mismo nag-aabot sa kanya ng maligamgam na gatas. I don't care. Seryosong tugon ni Antonio habang dahan-dahang inilalapag ang braso sa harap nito. Sabi ng doktor, kailangan mo ng zero stress at pahinga. My son or daughter deserves the best. Wala nang malaman ni Antonio tungkol sa kanyang pagbubuntis. Tila na wala ng huling bakas ng lamig sa puso nito. Ngunit sa gitna ng kanyang labis sa kaligayahan, may isang bagay pa rin na hindi patuloy ang nasasagot. Isang hapon, habang nag-overtime si Antonio sa kanyang silid, napagpasya ni Rosemary na ayusin ang kanyang lumang personal file sa cabinet ng opisina. Habang ginagalaw ang mga lumang dokumento mula noong unang taon ng kanyang pagtatrabaho bilang sekretarya, may isang makapal na brown envelope na nahulog mula sa pinakaitaas sa estante. Nang buksan ito ni Rosemary, nanlaki ang kanyang mga mata. Ito ang mga dokumento ng kanyang pamilya. 2 taon na nakakaraan, ang mga utang ng kanyang ama at ang mga bank statements. Ngunit ang mas nakakagulat kay Rosemary ay ang isang legal na kontrata na nakalakip dito. Ito ay isang kasunduan na nilagdaan ni Antonio at ng bangko bago pa man pumapel si Madam Elena. Ayon sa dokumento, binayaran na ni Antonio ang lahat ng utang ng ama ni Rosemary ng buo gamit ang sarili nitong pera. At ang pinaka nakakagulat sa lahat, naglaan din si Antonio ng isang trust fund sa pangalan ni Rosemary upang masigurong hindi na ito maghirap kailanman. Manatili man ito sa piling niya o hindi. Naalala ni Rosemary ang nangyari 2 taon na nakakaraan. Sinabi sa kanya ni Madam Helena na ginamit lang siya ni Antonio at binayaran ng utang ng pamilya niya para lang maging sunod-sunuran siya. Pero ang totoo, ginawa yun ni Antonio ng walang anumang kapalit at hindi man lang ipinagmayabang sa kanya. Bakit may tinago to sa akin, Antonio? Mahinang bulong ni Rosemary habang hawak ang mga papel. Bumukas ang pinto ng opisina at pumasok si Antonio. Na makita nitong hawak na brown envelope ng asawa, natigilan ito ng ilang sandali bago dahan-dahang lumapit sa kanya. Hindi ko ginawa yan para magkaroon ka ng utang na loob sa akin, Rosemary. Mahinang paliwanag ni Antonio habang nakatitig sa kanyang mga mata. Pumasok ka sa buhay ko noon bilang sekretarya na may mabigat na pasanin. I fell in love with you not because I wanted to save you, but because you were the only light in my dark world. At ayokong isipin mo no na pinakasalan kita dahil lang sa pera. Lumapit si Rosemary at niyakap na mahigpit ng bebang ng kanyang asawa. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa dibdib nito habang patuloy na dumadali ang mga luha ng labis sa pasasalamat. Napakasama akong asawa. Hagulhol ni Rosemary. Naniwala ako sa iba. Iniwan kita sa gitna ng laban mo. Inangat ni Antonio mukha ng dalaga at hinagka ng kanyang noo ng buong lambing. Sa nakaraan yun, wifey. Ang mahalaga nandito ka na sa piling ko at hindi na kita hahayaan na makawala pa. Lumipas ang 7 buwan na puno ng saya, pagmamahal at pananabik. Ang dating malamig at tahimik na bahay ni Antonio at Rosemary ay napuno ng kulay at paghahanda para sa pagdating ng kanilang panganay. Sa malaking opisina ng Mondragon Enterprises, opisyal lang nag-resign si Rosemary bilang personal secretary upang mag-focus sa kanyang pagbubuntis. Ngunit hindi na siya umalis doon bilang isang ordinaryong empleyado. Binalik siya doon ni Antonio bilang ang tunay na natatanging
Mrs. Rosemary Mondragon. Sa araw ng kanilang ikalawang wedding anniversary, na dinaluhan ng kanilang mga matatapat na kaibigan at kasosyo sa negosyo, nagdao si Antonio ng isang grand reception sa pinakamaharlikang hotel sa lungsod. Nakatayo si Rosemary sa malaking balcony ng hall. Nakasuot ng isang eleganteng puting maternity gown na lalo nagpalabas ng kanyang kagandahan. Hawak niya ang kanyang malaking tiyan habang nakatingin sa magandang tanawin ng lungsod. Naramdaman niya ang malamig na hangin ng gabi. Ngunit agad ding napalitan ng init nang pumalibot ang dalawang malalakas sa braso ni Antonio sa kanyang bewang mula sa likod. Isinandal ni Antonio ang kanyang chin sa balikat ni Rosemary at dahan-dahang hinaplos ang tiyan ng asawa. "Are you tired, my love?" Malambing na bulong ni Antonio sa kanyang tenga. "Hindi naman." Nakangiting tugon ni Rosemary habang isinasaayos ang buhok ng asawa. "Iniisip ko lang kung paano nagbago ang lahat. Mula sa pagiging malamig mong sekretarya hanggang sa maging ganito tayo." Lumingon si Antonio sa kanya, tinawakan ng kanyang baba. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa matinding pagmamahal na kailanman ay hindi na muling mapagkakait. "I was a fool 2 years ago for letting you walk away." Seryosong wika ni Antonio. "But making you my secretary again was the best decision of my life. I pushed you to your limits because I couldn't bear the thought of losing you again. At kinilig naman ako sa iyo kahit pinapahirapan mo ako." Biro ni Rosemary at nagpatawa ng mahina kay Antonio. Hinalikan ni Antonio ang mga labi ni Rosemary sa ilalim ng maliwanag na buwan at ang mga bituin. Isang halik na walang halong sakit o alinlangan. Purong pangako ng panghabang buhay na pagmamahal at proteksyon. "I love you, Rosemary. More than my life, more than this empire." Pabulong na sumpa ni Antonio sa kanyang mga labi. "I love you too, my cold boss. My husband." Tugon ni Rosemary ng may malawak ng ngiti. Sa gitna ng gabi, habang hawak-hawak nila ang kamay ng isa't isa, alam nilang dalawa na natapos ng laro ng pusa at daga. Ang malamig na kwento ng kanilang nakaraan ay tuloy ng natunaw sa walang katapusang init ng kanilang pagmamahalan. Wakas. At dito na po nagtatapos ang kwento ng pag-ibig ni na Antonio at Rosemary. Nawa kayo nag-enjoy at na-in-love. Samahan niyo po kung muli sa mga susunod pang nakaka-inspire at nakakakilig na mga kwento ng pag-ibig na aking ibabahagi.